sama-sama. And I hope that we will enjoy this month and the following month for our family. So before we continue, manalangin po muna tayo sa mga sa Lord, speak to our hearts this morning. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa amin and give us understanding to your words and give us the Spirit of God to break us and speak to us, Lord Jesus. Salamat po. Patuloy mo kami iningatan at patuloy mo kami ginagabayan. Continue to provide our needs and speak to the hearts of your people. Bless us now in Jesus' name. Amen and amen. We're going to talk about the series Joy in the Family. Narinig yung kanya ng choir. It's about joy, katuwang. And we will ililinya po natin ito sa family because this is family month and then next month will be our family month. Babasahin natin ng isang verse sa Nehemiah chapter 4. Dito natin kukunin yung ating teksto. Nehemiah chapter 4 verse 14. When Nehemiah is talking about these words, he's talking about family. Sabi niya dito, verse 14, I looked and rose up and said unto the nobles and to the rulers and to the rest of the people, be not ye afraid of them. Sabi niya, remember the Lord, which is great and terrible, and fight, and then put that there, the last part of the verse. And fight your daughters, fight your brethren, your sons, and your daughters, your wives, and your houses. He's talking about the family. He's talking about protection. He's talking about ipaglaban natin ang ating pamilya. If you look at it, sa panahon ngayon mga kaibigan, mga kapatid, the families are falling apart. Maybe hindi sa inyo, but to majority of the family here sa ating pong bansa, we could see broken homes, broken families. I myself is a product of a broken homes, and many of you here are product of the broken homes. At hindi po kaila sa inyo na yung taas ng rate ng separation and brokenness and in a couple of years the law regarding divorce law is gonna be passed. Hindi natin may iwasan na yan. Because it's already in the third reading, I think it's already been, sabi nga lutong luto na ito. And majority of our people, yung ating mga mambabatas, I all favored about divorce. In so many countries, only the Philippines has no divorce law. Kaya lalabas ito. Kaya huwag na kayong mabigla pag lumabas ito because we don't have much Christian in the government. Meron nga tayong mga Kristiyano sa gobyerno. Wala rin naman tayong maasahan dito. That's a problem. So makikita natin, it's a deterioration of family. The deterioration between the husband and the wives, and then the rebellion of the children, and of course, yung stronghold ng Satan ay kita-kita natin sa pag-iba ng pamilya. At makita natin yung kasalanan, sins of the parents are easily transmitted. Ibig sabihin, nakokopya ng mga anak. Because that's the pattern of the years na nakikita nila. Throughout the years, from the very beginning, Satan has been using these strongholds. Yung bagay na patuloy na tinatayo ng diablo sa pamilya. You can trace that way back sa panahon ni Adam and Eve. And I believe Satan
That's his goal, you know. The goal of Satan is to destroy you, destroy the family. Bakit? Because when Satan will be successful in destroying the family, of course, mawawasak ang bawat isa. If the family will be destroyed, then the nation will be destroyed, and the whole nation will be broken. Kaya po, gusto nating magkaroon ng revival sa church o sa bansa o sa mga mananampalataya. But revival should always start at home. Dapat nag-umpisa. Because revival of a nation begins in the family. Pagka nasira ang pamilya, sira ang nasyon. And because sira ang pamilya, wala ka nang maaasahan pang pagbabago. Today, gusto kong makita natin yung stronghold na hinahawakan o tinatayo ng diablo sa pamilya para ito'y masira at mawala ang joy in the family. Many families today have no joy in the family. Yung stronghold ng diablo napakalakas. If you look at it, pag pinag-aralan mo yung Biblia, the word strongholds are used 8 times in the Bible. Pag sinabing stronghold, ito yung fortress na itinatayo o pinangahawakan para maging matatag ang isang castle. Ito yung nagdidepensa sa isang castle o isang lugar para ito yung maging matatag. If you remember the wall of Jericho, sabi doon, ang Jericho pinakamatatag at pinakamakapal na stronghold or anong tawag doon? Pader. Nagpo-protect sa Jericho. And it's about 50 to 60 feet. Kataas yan at kakapal. Kano nito yung wall of China. Sabi nila, according to history. But, even though, nakita naman natin, the wall of Jericho has been destroyed by God, of course. Ang pamilya ay napakanipis ng stronghold para po poprotektahan ng pamilya. And yan ang inaatake ng diablo. Bawat pamilya sa atin ay vulnerable or very, very weak in terms of protecting our family sa panahon ngayon. At kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, nakakatakot. Even our young people has been destroyed by circumstances. But look at what Nehemiah said in the verse that we have read. Sabi niya, do not be afraid. Huwag kang matakot. Even though the strongholds of the devil ay makapal para sirain ang pamilya. Sabi niya, do not be afraid because the Lord is Almighty. Nehemiah knows that there is only one that is greater and stronger in this world. Sabi ng banal na kasulatan, greater is He that is in me than he that is in the world. Kaya po, makikita niyo, even the wall of Jericho has been destroyed by God. Wala pong imposible sa Panginoon. The Bible says na kaya tayo protektahan ng Panginoon. Even the wall of Jericho, kaya niya sirain yan. And the Bible says, the wall of Jericho was flattened, destroyed, pinulbos sa Tagalog ng Diyos. Pero sa panahon na ito, mga kaibigan, mga kapatid, the devil is trying to put up a stronghold para po sirain ang ating pamilya. The only way para po mawala ang joy sa ating pamilya is para sirain ng diablo. Let me tell you this. If you lose your joy in the family, you will lose everything. Because the family is the most created institution that God has created for you to have a wonderful life in this world. No matter what happens,
mga kaibigan, mga kapatid. Kahit nandiyan pa ang diablo, sabi ng banal na kasulatan, sabi dito, do not be afraid, sabi ng verse. Huwag kang matakot, sabi niya. Because God is greater and He is terrible when He fights for you. The devil is so intelligent. He knows. Kaya po yung kanyang mga way to design or to do things para i-destroy ang pamilya, napaka-crafty, napaka-talinong paraan na hindi mo mapupunan na you are already been destroyed by the devil. He will convince you that you are doing the right thing, that you are doing all right. Pero if you look at it, mga kaibigan, mga kapatid, yung galamay ng diablo ay patuloy na gumagapang to destroy you, para sirain ka, at i-encourage ka pa ng diablo, oh, no worry, okay lang yan. And he will continue to attack our family so that you will quit. You will say, ayoko na sa pamilyang to, hiwalayo mo na, pabayaan ko na to. But the Bible says to cease the devil, or he will flee. See, the devil has been doing this for years in your life. Hindi yung, I'm sure, hindi nyo na nararamdaman, but you've been attacked now by the devil, by Satan. Ito ginawa niya sa panahon, sa umpisa ng pamilya, kay Adam and Eve. Ang pinaka technique ng diablo ay divide and conquer. Divide and conquer. He wants to divide the parents, he wants to divide the children. Kanya-kanya kayo. Gusto niya masira ang pamilya niyo. Now, Satan has a stronghold of the family. Meron siyang stronghold. Tatlo yung ginagamit niya sa pamilya natin para sirain ito. Number one, yung tinatawag na selfishness. Yung pagkanya-kanya. Kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, when God created Adam and Eve, this is for the purpose of enjoying them with God. Yung fellowship. Magkaroon sila ng magandang relationship at magkaroon ng tunay na pamilya. But this joy did not last long. Alam naman ninyo ang storya. Napakagaling ng diablo to destroy the relationship. And God and the devil, God and Satan has been on battle. Matagal na silang nag-aaway. Wala nung nag-rebelde ang diablo. See, the devil is trying to destroy what God had created for His pleasure. Kaya po, kung titignan niyo ang inyong pamilya, may hinita ka. Bili ka pa ng isang ayaw ba? See, the devil wanted to be like God and to take all the glory. Kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, that's why Satan has failed to do that, and that's why he cast out of heaven. At kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, nangako, nagplano ang diablo na dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya, sisirain niya ang lahat ng magagandang ginawa ng Diyos dito sa lupa. That's including the family. Yun ang kanyang vision. To destroy individual, destroy the parents, destroy the children, destroy the family, and destroy the institution of God, which is what we call the church. Kaya lahat ng ito, kung titignan nyo, wala tayong nakikitang na hindi sinisira ng diablo. Di ba? If you look at it, your life has been attacked by the devil for so many times. At kung titignan nyo, ginamit niya yung selfishness na para po
magkaroon ng pagkasira ang tao, ang relationship, ang pamilya at ang church. See, I want you to know, and this is what I believe, that the family was designed for our pleasure, and He designed the family for God's pleasure also. He wants the family to enjoy it so that ma-enjoy ng Diyos ang pamilya. But unfortunately, yun ang gustong wasakin ng diablo. And every family that are enjoying your relationship right now, listen to me. Andyan ang diablo para sirain ito. See, that's what he did in the first family, si Adam and Eve. See, when you focus outside, when you focus yourself as ikaw dapat ang tama, lagi ikaw yung dapat na nagtatagumpay, ikaw lang yung sikat, ikaw lang yung dapat na pinapakinggan, ikaw lang dapat ang tama, ikaw lang ang dapat na tawag sikat, ikaw dapat lahat ang dapat tinitingnan ng mga tao, ikaw dapat laging tama, that's become the beginning of your destruction. You see, when Eve saw these things, nagugutom siya, or maybe the pleasure of seeing the fruit is so good, it's so good to eat. That is why sarili lang inisip niya. Nakalimutan niya yung instructions ng Diyos. And Satan is the one that's giving you, bibigyan ka ng, sul-sul ng diablo. Ito si Marisol. Si Sol Marisol. Di ba? Susulat siya. Hindi, kawawa ka naman eh. Sunod-sunura ka lang. Kaya meron na kailangan patriyan mo si Adan, si Ida. Pareho dapat kayo. Kaya nagkakaroon ng laban niya. Ayaw magpatalo ng babae, ayaw magpatalo ng lalaki. Di ba? Adjustment. Ayun naman. Ayan naman. The second devotion naman. Hindi ka na sabihin pa anak. Di ba? Tapos sasabihin pa ng diablo, God is a liar. Hindi, meron kang women's liberation ngayon. Parehas lang kayo. Pareho naman kayo matalino. Bisan mas matalino pa kayo babae. Di ba? You know, may heavy daw yung babae. So, kung sitignan ng mga kaibigan, mga kapatid, this life has been centuries after centuries. At kung titignan nyo, ito yung one of the stronghold of the devil to put in the family. Selfishness. Di ba? Sinabi na nga natin, pag nagkasawa kayo, yung para sa babae, sa lalaki, lalaki para sa babae. Again, hindi pwede. You know? Meron daw, pagka nakasal kayo, at mayaman yung babae, binibigyan pa ng, yung agreement, na yung kayamanan, prenup agreement, na yung kayamanan ko na nakuha ko ng dalaga ko akin lang, tapos yung sayo, kaya tingnan mo yung salary ni Kiko Pangilinan, hindi kasama yung yaman ni Sharon Dolente. Di ba? So those are selfish rules. Di ba? So, selfishness is a stronghold of the devil na inilalagay sa bawat pamilya. And if selfishness comes in, it creates disorder, it creates disunity, at magkakaproblema yung relationship. Mabigat nito, kaya bumagsak din naman yung unang pamilya, si Adan, because he listens to Eve. So, first, makikita natin na yung babae nakikinig sa diablo. Kaya kayo, kayo makikinig mga babae sa diablo. Ayun, may naman to.
yan ang gusto ko sa mga men, eh, no? May mga kakabi ako rito. May mga umiinom na malalakas talaga, eh, no? Umiinom pa yung amen, eh. Pagdating sa bahay, babae naman. Yari ka sa atin po. Wala kang nakainig. Diba? So, women, don't talk to others. Sa diablo kasi kayo nakikinig eh. Sa serpent pala, serpent. Di ba? Second, dapat yung mga lalaki, you protect your wife. Protect them from outside forces. Kaya po, selfishness, it reverses the rule of God. Kaya po, nangyayari, nasisira ito. And we need to realize that God did not create the family for our own pleasure only, but also for His. Not for the self-pleasure, but for Him, for God, and for the whole family. Pangalawa, not only selfishness, ito yung tawag na rebellion. Rebellion, yan ang pinauso ng Diablo. Rebel agad yan. Kaya nung dumating si Adam and Eve at nagkaroon ng dalawang anak, ano nangyari? Nagkaroon ng rebellion. Di ba? Nag-rebel agad si Cain. Kaya nangyari, ang isip niya sa sarili niya lang yan, at hindi siya obedient, and he destroyed the family, pinatay siya Abel. Imagine that. Tatalawa lang siya, pinatay pa isa. Kaya sabi ng trivia, nung pinatay si Abel, we lost 1/4 of the population of the world. Di ba? So, in short, rebellion is still until today. How many children are rebelling? Di ba? Kung hindi man nampalataya ang mga anak nyo, nagre-rebel din yan. Ngayon. Eh, meron yung mga manampalataya, nagre-rebel din sa pamilya nyo. Di ba? How many children, pastors' children, nagre-rebel din. Deacons' children, nagre-rebel din. Christian children na nagre-rebel din. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ng Banal na Kasulatan, obedience is better than sacrifice. Di ba? Kaya, nangyari dito, si Cain, nag-rebel din. Because Satan will always use rebellion to destroy the family. When the children rebel against parents, against authority, makikita mo, wasak ng pamilya natin. How many children ang nakulong, mga juvenile ang tawag yan, juvenile delinquent. Juvenile, mga bata na na-involve sa drugs, na-involve sa pagnanakaw, na-involve sa corrupt, sa pagpapatay. How many children? Kaya mapalad kayo mga magulang, may mga anak nyo nasa church. And that's what we want to do, all the children to be in the church. Why? Because the children have the tendency to rebel. Tandaan yan. The children have tendency to resist. Ang tawag yan ay sin nature. Pero pagka naturuan natin ang mga anak natin to obey the authority, makikita nyo, you will have a wonderful family. Kaya po, turuan nyo sila na magkaroon ng respeto, magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya, lagi nyo tatandaan, there is a difference between fear and respect. Yung fear is force, respect is earned. Kaya kung titingnan yung mga kaibigan, mga kapatid, pag ang magulang ay rebelde, nakakukuha ng mga anak ang pagiging rebelde. Diba? Kaya po, lagi niyong babantayan niya because this is the tool of Satan. Ano yan? Gamit ng Diablo yan. Na pagka ang isang tao, isang bata ay magrebelde sa pamilya, makita mo sa wasak yan. Wasak na wasak yan. And we need to break, to destroy the stronghold of the devil in rebellion na yan. Pagka hindi kayo parents, nagkaroon ng lakas na ipatupad ang authority ninyo bilang mga magulang, tandaan niyo yung mga anak niyo ang take over. At sasabihin niya,
siya ang masusunod. That is why there are some children that are, we call it spoiled brat. Ang daming mga bata nakakulong because of being a spoiled brat. Bantayan yan. Hindi mga bata ang nasusunod, kundi dapat kayong mga magulang. At kayong mga magulang dapat din tama ang inyong pinatutupad para maunawaan ninyo na yung pinagagawa sa inyo ay hindi para kayo pasamain, kundi pinagagawa ito para kayo mabuti, maging mabuti. Dati, when I talk to sa nanay ko, lagi nung sinasabi, papunta ka pa lang, papalik na ako. Sasagutin ko yan, bakit tayo nagkita? Sa gitna. Di ba mga ganong katwiran natin? Pero now I learn why she's saying that. It's because she wants me to become a good son. And many of you should always do that. Rebellion. And pangatlo, ang tinatawag na anger. Yung galit. How many children have ang sama ng loob? Galit. Minsan hindi mo alam, mga magulang, may galit pala yung mga anak mo sa iyo. Hindi mo lang alam. Kayo, may mga galit pala sa puso nyo, hindi nyo lang alam. This is what happened when anger becomes strong in your life, in your family. It will destroy you. Ayun ang ginawa ni Cain. That's why Cain killed Abel because of his inggit at galit sa puso niya. You know, pag hindi niyo pinabayaan ninyo ang galit sa puso niyo, it will grow up like a tree. Na pag lumaki yun, magkakaroon ng root, at yung root na yun ang siyang kakapit sa kasamaan, at yun ang magbubunga ng pagpatay or pagsira ng inyong buhay. Kaya yung kasalanan, do not allow it to creep into your door of your heart. Because when anger, pinabayaan nyo, it will only wait for an opportunity na sumabog ito. Di ba? Nakikita kayo ng mga reasons. Bakit yung mga tao? Bakit mo na pinataya? Kasi nagdilim ang isip ko, nagagalit ako sa kanya, nagdilim ang isip ko, kaya ako siya namatay. How many reasons have you heard of that? Di ba pag kinakausap yung killer? Ba't mo pinataya? Kasi nagdilim ang isip ko, nagalit ako, kaya ako siya pinatay. Imagine mo yan. It will always open doors to kill and to destroy yourself. Imagine mo, ilan yung panahong i-release mo sa kulungan na dapat hindi mo ginawa if only binantayan mo yung anger mo na magbunga. Di ba? Kung yung anger mong yan ay pinabayaan mo, let the Lord take care of it. Sabi nga ng Panginoon, sabi nga rito, the Bible says, the Lord is great and terrible. Alam mo ng Panginoon ang gumawa sa Kanya. Kaya yung sa katwirang sinasabi, bahala ng Diyos. Dapat ganun lagi ang sabihin nyo. Do not put kung may masamang taong gumawa ng kasama sa inyo, do not put it into your hands para balikan sila. Let the Lord take care of that. Terrible ang Diyos pag bumalik. Di ba? So, pag nangyari yun, sabi ni James, in the book of James, do not give place to the devil in your heart. Pag inalaw niyo ang diablo to take your heart, nako, sasamantagayin ng diablo yan. He will come in and use it to destroy you. Not to destroy him, not to destroy the circumstances, but to destroy yourself. Because you allow the devil to get into your heart and destroy your life. Di ba? Kaya po kung titignan yung mga kaibigan, mga kapatid, ang pintuan na binabanggit ng banal na kasulatan dito, ang doorknob nasa loob, wala sa labas. So, pag kami kumatok, ikaw ang magbubukas, hindi siya pwedeng bumukas doon. That's what
magandang illustration sa bibigay ko sa inyo. Your door, the doorknob of your door is inside of your heart. Wala sa labas. Hindi siya makakapasok pag hindi mo siya pinapasok. Pero pag pinapasok mo siya, hindi niya na pakakawalan niya. You will be destroyed. Kaya nga, this strongholds of the devil, which is anger, dapat yan alagaan ninyo. You have to resolve that. Huwag kayong magtanim ng grudges. Mas Tagalog yun. Sama ng loob or masamang isip sa kapwa niyo. We must deal with it. The Bible is telling us that we need to settle this before the sun goes down. Sabi ni Ephesians chapter 6 verse 30. Huwag niyo hayaan na hindi niyo ma-resolve yan. Kayong mag-asawa, do not let the sun go down. Pag-usapan niyo before ng kinabukasan. Everything, your family, we must not carry a grudge. We must deal with it at once. Lagi. Di ba yun ang sabi ng Bible? Cain was so angry. Yung kanyang galit, lumala na yan. That resulted to killing his brother. Di ba? Sabi ng malalaksan ay cold-blood murder ang ginawa niya. I don't know gaano katagal niyang kilim-kim ito. Pero kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, yung anger na yan, pag pinabayaan niyo, it will cause a self-pity feeling. Lagi kang kawawa, lagi kang, ako na lang laging kawawa. Ako lagi sinisisi. Ako laging may kasalanan. It causes the feeling of parang api. Laging kinakawawa. Laging the whole world is against me. Laging ganyan. We were blinded by this thinking. Ano yan tinatanim ng diablo sa isip mo yan. Sa inyong pamilya. Na ako na lang lagi sa magkakapatid. Kaya nag-aaway-away, nagpapatayan. Lagi na lang akong kinakawawa. Lagi na lang akong tagahugas. Nag-uumpisahin din. Ako na lang lagi tagalaba. Di ba? Kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, the Bible is so clear that everything is on the hands of God. Diyos ang gustong magpaayos sa atin dito. That's, you have to be aware of. Yung tatlo yan. Ingatan niyo yan. Pag laging naririnig nyo, ako lagi, kawawa. Ako, delikado. Nandiyan na yung selfishness, nandiyan na yung anger, and then it cause you rebellion. Okay, ayusin natin yan. Paano natin ayusin yan? How can we solve this? Number one, recognize that you are fighting a spiritual battle. Sabi ni Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in this place, in high places. Recognize it's spiritual battle. Ang mga tayo weak. You are weak. Everyone is weak here. Walang strong. Physical. Lahat tayo mahina. We are vulnerable in so many ways. Kaya po, inaalagaan tayo ng Diyos. Always remember that you're fighting spiritual battle. Pangalawa, have a godly foundation. Kaya po, mas maganda yung mga bata, pinalalaki nyo sa church, pinalalaki nyo sa salita ng Panginoon. Let your children know the Lord and show them by being a good example as parents. Pastor, akong unang Kristyano, hindi yung parents ko. That's why, pakitangan mo rin na ikaw ay may godly foundation. Di ba? It is important na meron tayong godly foundation para yung ating pamilya ay ma-establish at magkaroon ng order sa bahay at sa tahanan. Ayusin yan. Kailangan yan. Kailangan yung sirain ang stronghold ng diablo yan. Yung selfishness, yung rebellion, yung anger, tatanggalin natin yan.
And you as a parent, you should always have this principle na sinasabi ng banal na kasulatan, as for me and my house, we will serve the Lord. When you say serve, be faithful to the Lord. You must stand. Father, you must stand for this. Mother, you must stand for this. As a father, you must be a godly father, a godly man. Mother, you must be a godly woman in your home. Children, you must listen to your parents in the Lord. Kaya sinabi ron, in the Lord. Kasi minsan, may mga parents naman na talagang salbahe. Di ba, may mga parents na sinasalbahe yung mga anak. Di ba? Kaya you have to understand this. Have a godly foundation. Pag maganda pundasyon mo at pag ang pundasyon mo nasa Diyos, you will have a joy in the family. Pangatlo, mabilis na po ako kasi meron stable pa tayo. Build a strong marriage. Kaya lahat nag-umpisa sa marriage. Nag-umpisa sa pundasyon ng tama. If you're not married today, magpakasal na kayo. Di ba yun ang ginagawa natin? Ayusin natin. Kung nagsasama na kayo, magpakasal na kayo. Di ba? Sino hindi pa kasal dito? Kakasal ko kayo. Sagot namin ang handa. Di ba? Kaya nga, kailangan umpisa niyo sa strong marriage. Yun yung yung pinagsama ng Diyos ay hindi na pwedeng pag-iwalay. Kaya pagdating ng panahon na divorce law ay dumating, mahirapan na tayo. Pangapat, obey the biblical description of marriage. Anong ibig sabihin niya? Pag sinabing wives, submit to your own husband. Lalakas pala na. Pagka-men talaga, baka po, lalakas na. Amen. Why? Believing mo, para pala mas malakas na amen. Submit to your own husband. Hinihintay ka lang yan. Ano sabi mo? Well, that's hindi makapag-amen. Amen na. Okay, submit your husband. Ito naman, kaya naman. Husband, sacrifice for your wife. Sorry mga women, wala din. Husband, sacrifice for your wife. And partnering together for the work of the Lord. Magkasama kayo, magkatuwang, hindi kayo magkaaway. Lagi magkatuwang. Tatay at nanay magkatuwang sa pagpapalaki sa inyo. Obey the biblical. Hindi lawyering ang isa. Pag nagalit ang tatay sa anak, pag ilo-lawyer ng nanay. Amen? Kasi wala kasi. Pagka pinapakagalitan ng nanay, magpag-lawyer ang tatay. Okay. So, yan. Biblical description. Magkatuwa kayo sa pagpapalaki sa inyo. Amen? Yan. And number 5 and last, we will raise obedient and respectful sa inyo. Yan ang goal ng mga magulang. Huwag kayong matakot paluin ang inyong mga anak. Tanong nyo kay EJ yan. Isang beses ko lang yan. Pinado. Isang beses lang. And the rod of respect and rod of obedience will come to them. Kaya buti lang, hindi ko pinakalaki yung mga anak sa Amerika kasi bawal paluin ng anak. Didimanda ka pa ng mga bata pag pinalo mo. Dito, paluin mo ng paluin. Basta naintindihan nila na ginagawa mo yan dahil mahal sila. Amen? Well, do not spare the rod and spoil it. Listen to the bondage of the Scripture. Yun ang sabi ng banal ng kasulatan. Ang ibig sabihin niya, mga kaibigan, mga kapatid, you have to be consistent in your life. Keep balance lagi. At lagi natin tandaan ito, mga kaibigan, mga kapatid.
we have to love them. Do not provoke them, sabi ng Ephesians. Love them. Alam niyo kung bakit? Pag lumaki na yung mga bata at nag-asawa na yan, wala na kayo magagawa. You are already done, tapos na ang panahon niyo. When the children get married, that's it. So that's the start of our series, The Joy in the Family. You have to destroy the strongholds of the devil. Palitan niyo nitong mga prinsipyo ito, and you will understand that you will have a joy in the family. I think kailangan natin yung advice ni Nehemiah. Sabi niya rito, remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons, and your daughters, your wives, and your house. Bigyan niyo ng lakas. Because God is telling us, sabi niya dito, do not be afraid. Remember who is Lord. He is great. He is almighty, all-powerful, all-knowing God. And He is terrible. His wrath is great. His vengeance is greater. So fight for your family. Tapos na po ako. Sabi na Isaiah 54:17. No weapon that is formed against thee shall prosper. Pag ginawa niyo ito, sabi ni Isaiah, walang makakasira ng inyong pamilya. Alam ko mga kaibigan, mga kapatid, we are not the best parents. Neither we don't have a great children, or best children. But if you will work together and you will do your best, you will have joy in the family. That's what we dream of. That's what we desire. A happy family. My desire is to have a strong family that have joy in their hearts. Paso paano yan? My family is broken already, sira na. It doesn't mean that you will not have joy. Or maybe nag-umpisa ka because you're not a Christian yet, and then nasira pamilya mo. Ang tayo magagawa yun. Pero hindi pa huli yan lahat para maging masaya ang pamilya. Nandiyan tuloy. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa ka pa sa pagkita ng Diyos. Ang tanggulan natin. Pero huwag mo na ulitin. Huwag mo nang asamin na magkaroon ka pa ng masilang pamilya. There's always a desire of this church, lalo na magkaroon ng masayang pamilya ng bawat pamilya represented. Yes, there are some loopholes, some mistakes, sama ng buhay yan. Magkakataon na you lose sight, overlook. Wala nang perfecto tao. I understand every bit of it. Galing naman tayo sa sirang pamilya, galing naman tayo sa wala, galing naman tayo sa destroyed relationship. Wala tayong pwede pagmalaki na hindi kayang siramin ng job ng pamilya namin. Do not do that. Because the devil is so crafty. He's cunning. And he is intelligent enough. And he knows the way you work or you live your life here. He knows your weakness. And your weakness will be used by the devil to destroy us. Kaya nga, inihingi natin si Lord, Lord, ikaw po ang mag-protecta sa amin. Do not allow the devil to put strongholds in your life. Ang ibibigay ng diablo sa inyo, selfishness, rebellion, and anger. Mag-create ka ng anger, gagalit ka sa kapwa mo, gagalit ka sa nanay mo, magagalit ka sa tatay mo, magagalit ka sa kapatid mo,
Magagalit ka sa kapitbahay mo, magagalit ka kung kanina, magagalit ka sa pastor, magagalit ka sa church, magagalit ka rito. And then the devil will use that and make it grow until your heart is full of hatred. And the hatred that I'm talking about will create bitterness. And that bitterness will result in killing your loved ones. Kahit hindi pa physical killing yan, isipin mo pa lang, galit ka sa kapwa mo, you're already killing your brothers. Why don't we use yung baliktari natin yung gawa ng Diablo? Instead of selfishness, let's start to forgive and forget. Start to forgive and forget the mistakes na binigay sa'yo o nangyari sa'yo. Pangalawa, instead of rebelling, why don't we just obedient? Lord, I know there are things that I do not understand, but I will still obey you because this is what you want me to do. Obedience is better than sacrifice. And number 3, instead of putting anger in your life, change it to love. I love you for who you are. I know your mistakes. I know your weakness, but still I love you. Let's forget anger. Let's put all these strongholds of the devil sa trash. Palitan natin ang maka-Diyos. And you will see. You will live a life wonderfully. And that's the joy in your family will start flourish. Would you like to tell them? Here's the altar. Why don't we come together and then let's go to our Lord's table. That was your heart anyway, so we might as better give it to the Lord. Lord, ito ng puso ko. Ito ng buhay ko. I made the mistakes before. Forgive me, Lord. I just want to have my family na maging masaya at maging maayos. I will start destroying the craftiness and the cunningness of the devil. Palitan with the Lord now. Receive Him. Love, forgiveness, joy. Makita mo, pag tinanggal mo yung sama ng loob sa puso mo, pag inalas mo yung anger, pinalitan mo ng pagmamahal, kahit ano pang nakita mong weakness sa kapwa mo, mamahalin mo siya. Mawawala yung selfishness. And you will just enjoy life with the Lord, with your family, and everyone around you. And you will see the blessings of God will continue to pour out your life. May sama ka ng loob sa asawa mo, patawarin mo, wala. Bigay mo sa Panginoon. May sama ka ng loob sa nanay at tatay mo, patawarin mo. That's what I did. Sama ng loob ko nun sa tatay ko. Kala ko hindi ko mapapatawad. And I did. Patawad. May sama ka ng loob sa anak mo kasi pinababayaan ka, hindi ka naman inisip. Forgive. Ask forgiveness. Let the Lord take care of it. Mas masarap mag-alaga ang Diyos kaysa sa mga tao. Kasi sa kapatiran mo, sa kamag-anak mo, sa lahat ng bagay na kinamumuhuyan mo, palitan mo ng pagmamahal. Sabihin mo, Panginoon, here's my new life. I want a joy in
my life and my Father. Father, we thank you. Salamat, Panginoon, sa salita mo na kadalasan, Panginoon, nakakalimutan na. Salamat sa pagpapaalala mo na ang buhay namin, Panginoon, ay patuloy na nawawasak ng Diablo kasi napapabayaan namin para patayan. And I pray that you bless each one of us, alisin mo lahat ng gawa ng Diablo sa buhay namin, patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkukulang. Bigyan mo kami ang panibagong lakad ng buhay kay Kristo. Patuloy mo tugunin ang lahat ng dalangin ng iyong mga anak na nag-forward. At doon sa mga nanalangin sa kanilang mga kuhan and pray in the name of Jesus, answer their prayers and touch them. Cover this church with your blood. Provide our needs. Ikaw po magbigay sa amin ng tunay ng pag-asa, ng kagandahan ng aming Panginoon. Samahan mo kami patuloy, Panginoon, sa aming patuloy na paglingkod at pagpupuri sa iyo, Panginoon. We just dream of having joy in our family. At sa pagtatas mo na kamay ng iyong walang kumulungan dito, ikaw ang iyong maragam. Ikaw patuloy na maluwalhati sa buhay namin. Kami patuloy mong bigyan, Panginoon, ng tunay na pag-asa, ng kapayapaan, katuwaan, kasiyahan, kagalakan. Higit sa lahat ng puso ng pagpapala, material at finansyal, upang kami ng mga anak may maging buhay na patuloy sa liputan. Amen. Patuloy ka magpala. Patuloy ka gumawa sa buhay namin at ikaw lang ang patuloy ng tatay. Ikaw ang Panginoon yung maragabas. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at